May adlaw ka natong tanan mga igsoon. Dinhin na sabta sa ato ang programa sa Heavenly Lifestyle Evangelism Ministry. The Heavenly Lifestyle Evangelism Program is for all of us who deserve to obey God's standards of living. It means that to achieve this lined up of Christ-driven life, as a professing Christian, one must understand that sincerity on following Christ is based on one condition, and that is obedience through Jesus Christ will give to man perfection of character. Good morning. Welcome to our program. Iyata karon igsoon sa pagpadayon ini atong programa o naa na sabtay nindot nga topic nga makahisgutan karon nga makahatag na tugdugang impormasyon sa mga punto aron kita mahimong epektibo nga mga sumusunod sa Dios. Gani maoy dako kay kalipay nga makapahatan niini nga mensahe tungod kay maura po'y kalipay sa inyong lingkod. No? Samtang niya tari sa farm, makashare ta sa mao nga mga sagradong pulong sa Ginoo. O ang atong topic niining takna sa kabuntagon is all about acquiring greater responsibilities in the work of God means greater accountability before Him. Acquiring greater responsibilities in the work of God means greater accountability before Him. So, natural na ni igsoon nga bation dayon ta og kining garbo normally kung naatay mga dagkong ginahawiran nga posisyon or mga katigayunan igsoon apil na. No? So, when we are given such privileges, it means that we have also greater accountabilities before God. No? So, sa pagpadayon ini igsoon, mag-ampo ta. Ginoo nga langit nun, dalaygon o dalangpanan nga Dios na ining takna sa kabuntagon, among gikuha ning kahigayunan sa discuss o pagtuon sa imong mga sagradong pulong nga makuha lang yun namo sa detector nga gikan sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So niya kami Ginoo mangayo sa imong mga padalangin, bendisyon o kaalam sa pagsabot sa imong mga pahimangno sa matag usa kanamo. Salamat ni ining tanan ug sa imong pagtubag among madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, mga kaigsunan, no, ablihan na ito itong balang kasulatan sa Exodus 23, verses 20 and 21, sa pagsugod. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him, and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. So, ania karon, ginasugo ko ang usa ka manulunda sa atubangan mo, aron sa pagbantay kanimo sa dalan, o sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong natagana. Magbantay kamo sa atubangan niya, o magpatalinghog kamo sa iyang tingog. Dili ninyo pagsukon siya.
kay dili magapasaylo sa inyong paglapas, kaya nga akong ngalan anaa kaniya. So, igsoon, kini nga mga punto sa atong pagpangalagad, makita nato og unsa ka madagaya, unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. No? Na kung kita igsoon, naan ang atong mga tinguha o handom sa pagsunod sa iyang mga sagradong pulong, iya tang dalhon sa lugar, sa dapit, nga iyang gitagana. Siguro mauna ning amo karon. No? Yami sa amo ang farm. Unya, limbasog sab. Nga dili ta makapasubo kaniya. Kay dili magapasaylo sa paglapas kay ang akong ngalan anaa kaniya. So nagpasabot igsuon nga ang Dios matinud-anon, sagrado ang iyahang pagdala sa mga katawhan. So, kinaing gitawag nga greater responsibilities. No. Where much is given, much is required sa mga sinulat pa. So, atong kuhaan o mga example, ang pipila ka mga Bible characters, sama ni Moses. Nga mabasa na to sa Story of Redemption, pages 165 to 169, nagkanayon. Instead of speaking to the rock as God commanded him, he smote it with a rod twice. He did not ascribe the power and glory to God for causing water to again flow from the flinty rock. For this failure on the part of Moses, God would not permit him to lead the people to the promised land. Grabe, no? Katulang nga sala ni Moses. Nga wala siya naghatag og pagtagad sa mando sa Dios. He did not ascribe the power and glory to God. No. Siyempre, ang mga tao sa nagtanaw nga, murag ilang ginahatagan og pagtagad si Moses. Ha? God had forgiven the people greater transgressions than this error on the part of Moses, but he could not regard a sin in a leader of his people as in those who were led. Na? So dili basta-basta igsoon na kay mga posisyon, labi na mga katungdanan sa iglesia or sa opisina or asa pa ka. Dako kang tulubagon sa Ginoo. Mao nang dapat igsoon kung naaman tay katungdanan, magpatuo man ta nga dinihog ta sa Dios. Atong himuon ang tanan nga bisan sa atong mga mensahe, sa atong mga linihukan, nagdawat ta, nagkinabuhi ta sa mga pahimangno sa Dios. Walay huwap-huwap nga mga mensahe. Magtuon ta. Priya atong pastor nga ingna nato og unsa may present truth. Moingog naadi ay na. Tiyaw ni mo na igsoon. Ug unsa na ka-insulto sa usa ka tawo, anagad kuno sa Dios, unya bisag present truth wa kay balo. All will be judged according to the privileges they have had and the light and benefits bestowed. All will be judged. Apil ka. Ayaw pagtuo kay naa kay dakong posisyon. Diha sa mission, diha sa union, general conference, nga naa kay katungod ba? Sa pagmando sa unsay na sa imong mga panguna-una, all will be judged according to the privileges they have had and the light and benefits bestowed. The sins of good men, ang sala sa mga maayong tao, whose general deportment has been worthy of imitation, are peculiarly offensive to God. Iyaw ni mo na. Ang mga sala sa mga maayong tao nga ginasunod-sunod, inahatagan pagtagad, respeto, kay lagi, leader sila.
mauna siya'y gitawag nga offensive before God. Tulumtanan atubangan sa Dios. Unsa may saad sa Ginoo. Kantos mga katawhan sa Israel nga mabasa nato sa Exodus 19 verses 5 and 6. Now therefore, if you will obey my voice indeed, if you will obey, exhort, my voice indeed, and keep my covenant, inyong ikinabuhi ang akong pagigsaad, and ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Mahimo mong pinasahi, nga bahandi sa kinatibukan nga katawhan. For all the earth is mine. Ang imong agalon igsuon, dili basta-basta mao tag-iyas tibuok kalibutan. And ye shall be unto me a kingdom of priests. Mahimo kang gingharian sa mga saserdote. And holy nation, balaan nga nasod. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So kung ingon ana man ang pagtagad sa Ginoo sa iyang mga katawhan, kanong hatagan man kas mga mensahe nga mga sugilanon nga hatag-hatagan ng dayog mga leksyon nga taphaw kayo sa pagpadasig, paghatag og tugang kaligdong sa imong membro sa iglesia. Igsoon. Ingon ang Sabbath School worker, March 1, 1904, the covenant that God made with His people at Sinai is to be our refuge and defense. Katukuno pagigsaad ba? Nagihimo sa Ginoo dito sa Mount Sinai sa mga Hebrewanon. This covenant is of just as much force today, applicable sa atong panahon karon nga pagigsaad, as it was when the Lord made it with ancient Israel. Tanawa, igsoon? Mahimo kaha ng bakak, igsoon? Ang iyang pagigsaad nimo. Unang, sa dagan sa panahon, mga pinangga kong kahigalaan, wala kay laing basihan. God is in control. Ang uban na to, gaangkon nga mga Adventista, pero magtanaw sa dagan sa panahon, gabase anang mga pasalagma nga mga or panaghap nga mga balita, mga tawhanon. Naay Biblia o Espiritu stagna nga maunay hatag ug unsa ka accurate ang mga panghitabo nga mudangat ni ining katapusan kapanahunan karon. Kamusta man ang resulta sa bahin sa eksperyensya ni Priest Eli? Mabasa na to gyapon sa Story of Redemption, pages 184 to 187, when Eli was high priest. He exalted his sons to the priesthood. His sons ministered at the door of the tabernacle and officiated in the slaying of the beasts and at the altar of sacrifice. They continually abused this sacred office. Mga abusado nga tao, ang mga anak, si Hophni o si Pinehas, they were selfish, covetous. Unsa man ang covetous, igsoon maunay batasan sa kanighanan nato. Kanang gusto gyud mo angkon o mahimo tanang butang. Bisag maibugon po sa mga butang sa ubang tao. Muna'y covetous. They were selfish, covetous, gluttonous, and profligate. Unsa man ang profligate? Nga nang kapasagad lang, reckless igsoon. God reproved Eli for his criminal neglect. Tiyaw ni muna. Gisultian, gibadlong si Eli, kay ang iyang gihimo criminal neglect of family discipline. Eli reproved his sons, but did not restrain them. Wa niya pugni. Iyan lang pong gibadlong, pero wa niya
Dapat iyan na unta itong ipulihan. The transgressions of Eli's sons were so daring, so insulting to a holy God, that no sacrifice could atone for such willful transgression. Na? Wala na'y mga halad-halad pa nga makapasaylo sa ilahang mga kanabitong pagpakasala nga patuyang lang. He shared the wrath of God which came upon his sons. Naapil si priest Eli sa maong kasaypanan, isip amahan. Muna'y delikado igsoon. He was guilty in a great measure of their transgressions because he had criminally neglected to restrain them. Tiyaw ni mo na. Kamusta man? Ikaw usa ka leader. Amahan ka sa maong nga mga pundok sa katawhan. Unsa may imong ginahimo? Ginatolerate lang nimo ng mga kasaypanan diha. Mga membro nimo nga galapas-lapas. Kay balo ka pero dili ka kabadlong gani. May pa si Priest Eli nakabadlong. Pero ka na igsuon dako kayo na nga tulubago nimo atubangan sa Dios. What has been God's covenant with His people since Sinai time until today? Unsa man tong pakigsaad sa Ginoo sa mga Hebrehanon nga applicable karong panahon na ingon ang Isaiah 56:5. Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Tiyaw mo na kung unsay pakigsaad sa Ginoo. Kung ikaw matinud-anon, matinumanon sa iyang mga kasuguan. Hatagan ka o walay katapusan ng pangalan. I have graven them in the palms of my hands. Touch them not. So, kinahanglan sa atong pagpakigdugtong sa Dios na apod tay pakigsaad. Natay pakigsaad unsa man dapat natong pakigsaad. Ingon ang Review and Herald June 23, 1904. This is the pledge that God's people are to make in these last days. Their acceptance with God depends on a faithful fulfillment of the terms of their agreement with Him. Ang imo kuno pagdawat sa Dios ba? Gadepende sa matinud-anon nimong pakigdugtong kaniya. God includes in His covenant all who will obey Him. Yan mo na kung saka importante ng pagkamatinumanon iso na tubangan sa Dios. Pero kinahanglan man yun nga naatay adlaw-adlaw pakigsaad sa Ginoo. Ingon ng Hebrews 10:26 and 27. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Tiyaw ni mo na? Kay kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Kundili ang usa na lamang kamakalilisang nga pagpaabot og hukom ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Mas ngilngig ang gisulti sa 2 Thessalonians 2:10-12. He will send strong delusion that you will believe a lie ug ikaw magpadayon og pagpakasala. So kamusta man igsoon? Kinahanglan ato ning ayuhog pamalandong kung kita man mahimong mga piniyalan sa atong labang makagagahom.
Review and Herald, April 3, 1888. The only safety for you is to search for truth as for hid treasures. Imong pangitaon, susihon ang kamatuuran sama sa mga treasure hunter ba? Nga mangutkot gyud. Dig, kutkot for the truth as you would for hid treasures in the earth. And present the Word of God, the Bible, before your Heavenly Father and say, enlighten me, teach me what is truth. Muna'y kinahanglan sa usa ka gaangkon nga Kristohano. So, unsa may risgo kung ikaw karon mapanalanginan o posesyon. You acquire responsibility as a leader. Bisag possession. Mga katigayunan, igsoon. Unsa may risgo. Ma-develop ni mo ng kanabang kinaiya nga pagkaaron ingnon ba? Presumption. No? Muna risgo diha. Magsalig ka man. Nga naana ang respeto sa tao nimo. Unsa may presumption? It is taking advantage from others or take things for granted. Muna presumption. So, kana presumption punishable by God. Nag-ingon ang Story of Redemption 190 to 193. Katubitang istorya nga sa Biblia, sa diin ang ark na ilog sa mga Pilistihanon nga niabot ang panahon nga ilang giuli sa Israel, ilarang gipa guyod og kabaw o baka, no? Ilang gipaguyod og baka, two milch kinds. So, ang nagdala di ato nga ni uli to sa mga katauhan sa Israel, mga manulunda. So, ingunan niyo, the people of Beth-Shemesh were reaping in the field. And when they saw the ark of God upon the cart, drawn by the cows, they were greatly rejoiced. And as the people gratified their curiosity and opened the ark to gaze into its sacred recesses, ang mga tao ba? Murabag, naa sa ilang utsam yun ning arka. Nga naman yun ning mao man ni naghatag o kalig-on sa mga katawhan sa Israel. Uy, ilang giabrihan kay tanaw nila igsuon. Tanawon sa initabo. As the people gratified their curiosity and opened the ark to gaze into its sacred recesses, which the heathen idolaters had not dared to do, the angels attending the ark slew, ipatay sila, 50,000 of the people. Tanan tong nitanaw sa arka. Presumption. Pagkaaron ingnon, igsoon. Wala man to'y dautan ng mga katuyuan. Pero, presumption, punished. Usa pa kahigayon. Sa experiences kinabuhi ni Uza, igsoon. Kay sila man to'y gipialan, nga mugiya lang sa mao nga mga baka. Ingon diha, and when they came to Nacon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. So iyang gipugngan ang arka kay napandol ang baka niya. Nitakilid ba? Maayong intention, igsoon. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there. Gipatay si Uzzah for his error, and there he died by the ark of God.
angels who attended the ark struck down Uzzah for presuming impatiently to put his hand upon the ark of God. No? Presumption. Take for granted. No? Pagkaaroon ingnon ba, igsoon? No? So ato ta, sa experience ni David, mabasa na to sa Story of Redemption, page 192. David knew that he was a sinful man. Ya, si King David, tungod sa mga panalangin nga nadawat sa mga katawhan nga gibinlan sa maong Ark of the Covenant, gipanalinginan og maayo, gusto ni King David nga dalhon sa iyang syudad, City of David. Pero naa siya ay kaugalingon nga pagbati nga siya dili takos kay makasasala siya. He was afraid that like Uzzah, he should be presumptuous and call forth the wrath of God upon himself. Muna'y kabalakan ni King David. But before David ventured to move the sacred ark, he sanctified himself. So wa pa niya tanduga ang arka, iyang giputli ang iyang kaugalingon to God, and also commanded that all the men highest in authority in the kingdom should keep themselves from all worldly business. Maunay dapat na itong himuon karon. We have to sanctify ourselves. Sanctifying ourselves means we have to keep ourselves from all worldly attachments. Di na yun dapat igsoon. Maglambigit pa sa mga kalibutanon nga mga transaksyon sa kinabuhi. And everything which would distract their minds from sacred devotion. Kaya kanini ay makigdugtong patas kalibutan. Bisag ginagmay ra na igsoon, madistract ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan nga ni ata karon sa Day of Atonement, atong ayuhon og sumay-sumay igsoon atong kinabuhi oy. We have to afflict our souls pagani. Sakito na to atong kaugalingon nga dili na gyud ta mupadayon sa atong mga naandan nga pagpakasala. Do no work. Thus should they sanctify themselves for the purpose of conducting the sacred ark to the city of David. So, in these last days, where God's covenant is applicable with His people, including you, how should you and I react to the prevailing apostasy, and how does God reminds us? Sa atong panahon karon, ato namang makita og unsang corruption nga gadagan sa atong mga kaigsuonan, kaiglesiyahan, kamisyonan, no? Gitagna man gud na. Tanawa ra gud og unsa ka epektibo ang tagna. Igsoon. Pasa ni muna sa Early Writings 73. Since the second angel proclaimed the fall of the churches, they have been growing more and more corrupt. So dili gyud mahimo nga they have been growing more and more holier. Munang ayaw kong patuuha nga ang imong sikta, ang imong denominasyon, nagakahimpit ka karong panahon na. Ayaw na. Mailang na sa mga walay binasahan o mga walay insaktong pagtulunan. Maunay usa ka advantage ba sa mga katawhan sa Ginoo. Sa diin, ginapahibalo ang hanay sa kamatuoran. Aron lang yun nga dili ta mahisalaag. So unsa may mga reminder sa Ginoo. Ingon ang Review and Herald, February 25, 1902, o Christian Service 42, paragraph 2, a revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things.
Revival signifies a renewal of spiritual life. Kamusta man? Nabag-o ba ang atong espirituhanong kinabuhi? A quickening of the powers of mind and heart. A resurrection from the spiritual death. Pagkabanhaw sa espirituhanong kamatayon. Reformation signifies a reorganization. Igsoon. Pagbago, a change in ideas and theories. Kamusta man? Ganong sige mangyapon tagunit ang mga pagtulunan, sukwahi sa thus saith the Lord. Magpakaroon ingnon gyapon ta igsuon. Nga balaan ta, kadi ay sukwahi. Pastilan igsuon. Muna kinahanglan nato ang kahayag nga gikan ra gyud igsuon sa Biblia og Espiritu stagna kay og ato ning dungagan atong kuhaan mahimo og yung surambaw ang atong mga pagtulunan. A change in ideas and theories atong mga konsepto, mga pagtulunan ato ng usbon oy. Habits and practices. Sa atong pagsimba kamusta man? Padayon ba yun ta? Nagpasabot ba nga kanang atong mga naandan dili na gyud na mausab ining atong panahon karon nga ni may guidelines gihatag ang Dios. Mao man gud ay usa ka advantage sa mga katawhan sa Ginoo na ay guidelines. Bisan gani sa kining pagreporma igsuon nga sa kadaghanan dili kasabot og unsay reformasyon. Tawgo nilag opsyot ang reforma. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this, they must blend. Muna diha. Muna ayaw mong pagpatuyang igsoon, karon naminaw ko sa usa ka independent ministry. Nga di ay igsoon, na ay umalabot nga mga balatian gikan sa avian sigala na namin avian flu sakit gikan sa langgam nga mobalhin ngadto sa mga kahayupan hangtod na sa tao nga mas ngilngig pa ang resulta kaysa COVID igsoon. Now, unsaon man pagkatuman og wala ka na revive, wala ka na reforma. Og kini nga mga panghitabo igsoon. Nga gadagan na karon na anay mga naapektahan sa Texas. Unsaon na lang pagpanalipod sa Ginoo nimo. Og dili ka masinulundon sa iyang mga pahimangno. Ang soltero ba sa Ginoo, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand. It shall not come nigh thee. Unsaon man og dili ka masinulundon. Naapay pestilence X igsoon. Pastilan. Munay mga hanay sa kamatuoran nga gisulti na nga sa ulahing kapanahunan ingon din ha nga mga panghitabo nga sukad-masukad wala mahitabo sa naong sayuta. Unsaon na nimo igsuon paglikay ana tanan? Nagbabiktima ka di sigurado ka nang matutsyo na imong kinabuhi. So igsuon nato ning hatagag mga pagtagad. Why do we need to be revived and reformed? Ingon ang Zephaniah 1:14 and 15, the great day of the Lord is near. It is near and hasteth greatly, even the voice of the day of the Lord. The mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Ang dakong adlaw ni Yuba, haduol na, kini nagakahaduol na,
og nagadali sa hilabihan gayon. Bisan ang tingog sa adlaw ni Yuba, ang makusganong tao magasinggit dito sa mapait gayon. Pastila ni Igsoon. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgut, adlaw sa kasamok o kasakit, adlaw sa kalaglagan o sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit o kadulom, adlaw sa mga panganod o sa mabagang kangitngitan. Na? Kanagi pasidaan na sa Ginoo. Muna kinahanglan sa atong kahimtang karon. Mintras abli pa hanggang haan sa kaluwasan, ato nang ipasiguli ang atong kaugalingon sa Dios. He who is with Christ, maintaining His unity, enthroning Him in the heart, and obeying His orders, is saved from the snares of the wicked one. He who unites himself with Christ will gather to himself the graces of Christ and will give strength and efficiency and power to the Lord by winning souls to Christ. Manuscript page 78, 1899. Muna pinaka-importante, Igsoon, nga makigiusa ta, makigtugtong ta sa Dios. Munang ingon ang 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and that after the tradition which he received of us. Kamo, inyo bang ginalikayan ka ng mga kaigsuunan ninyo? Nga lahi ang konsepto ba? At variance sa mga tradisyon nga atong nadawat isip mga sumusunod sa Dios o nakig hugoy-hugoy ta nila. Tambagan ta igsuon, no? Unya kay sa atong kahimtang nga the churches have been growing more and more corrupt. Ganong naapa man ta diha igsuon sa kauban sa atong mga kaigsuunan sa iglesia. Pinalangga kong higala, dako kaayo nga tulubagon sa matag usa nato atubangan sa Ginoo. No? So, igsoon, we command you, brethren, ingon pa ni Apostle Paul, the name of the Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, ngalan ni Ginoong Hesus, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and that after the tradition which he received of us. Maunay inalikayan ako mismo igsoon karon. Magkuyog-kuyog ang mga mixed multitude. No? Imong hatagan sa mensahe. Galingog-lingog lang. Unsa may buot ipasabot na igsoon. We should be warned not to associate with those who by their course of action lay a stumbling block in the way of others. If any man obey not our word by this epistle, the apostle says, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Kambaga na sila igsoon, pero ingon nga makig-uban yung kanila, ug asa-asa mga meeting, di na mayo. You are to withdraw yourselves from them. Magkita mo, so mag-istorya mo, tambagan mo. If he refuses the admonition of the Lord's servants and follows his own will and judgment under the inspiration of his leader, Satan, tanawa rin ko ng mga tao, ng mga gahi kay ulo, kay magpadayon yun sa mga pagtulunan nga sukwahi. Sa law and testimony, ang ila diyang leader ang naigsoon, Satanas. He will bring ruin upon himself and must bear his own sin. So mga kaigsonan, dinha natapos ang atong presentasyon. Uban sa pag-ampo ang akong mga handom nga masabta nato ang mga tagpulong sa Dios. Nga kini atong maaplikar sa atong kinabuhi ug dayon kita maglakaw nga mantinud-anon ngadto kaniya. So salamat kayo
sa inyong pagpakiguban. Magampo ta igsoon sa pagtapos niini. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagahatag namo sa mga punto sa diin kami magabarug kanunay sa mga Kristohanon ug langitnon nga mga giya ug direksyon. Salamat sa mensahe ug sa imong pagtubag. Madawat namo ang tanan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngala gahom ni Ginoong Hesus. Amen.